So, eto na. Kala mo ganda ng topic eh. Sorry naman, sorry. So, eto, Mary Grace Piatos at yung mga multong pirma sa kampo ni Sara Duterte. Di ba yun yung highlight ng impeachment ng isang araw? Di ba? Yung SC decision, selyado na. Wala nang takbuhan. Di na sila pwedeng humingi ng tulong sa Korte Suprema. Pinalaya na ang Senado na litisin si Sara Duterte. 'Di ba? Kaya ito mga tropa pips, wag na nating ilaki yan. Idiretso na lang natin. Mumug ka ng Listerine or Bactidol. O nga no. Then nagkaroon ako ng allergy. Parang nung last talagang tuloy-tuloy. Akala ko nga mamamatay na ako. Pumirma na ako ng mga last will and testament kaya lang wala eh. Sabi ko, wala naman akong papamana pa. Anyways, so ito, yung pilit na pagpapatagal doon sa katotohanan. Siyempre yung pagbabagsak ng mga pandemonyong resibo ni Sara Duterte. Mga mandirigma, no? Ito, wala na tayong preno-preno ngayong hapon, no? Silipin natin yung desperadong galaw ng kampo ni Sara Duterte. Kita nyo? No? Hindi ko sinasadya yun, ha? Oh. 'Di ba? Wala na. Pilit ng pinapatagal, no? At syempre, pwedeng istall yung Senate impeachment trial gamit yung mga walang kwentang teknikalidad. Wait lang. 'Di ba abogado ka, Sara? Oh. Abogado si Sara Duterte. Tapos ganyan yung galawan mo. Ito pang si Attorney Christine Ferrer. Nagmamagaling pa kayong tumanggi na kilalanin yung mga opisyal na dokumento galing sa prosecution. Dadalihin kayo ni Attorney Lorny Kapunan. Kung malinis yung inyong konsensya at walang tinatago, bakit kailangan pang pilitin, no, yung prosecution na magtawag ng paisa-isang testigo para lang basahin yung mga opisyal na record mula sa mga ahensya ng gobyerno? Natatakot ba kayo mabunyag na talo na kayo sa ebidensya? Kaya yung tanging natitira na lang sa inyo ay yung sira-sirang delaying tactics. 'Di ba? Delaying tactics na yan eh. Eto guys, no. Tingnan niyo yung mga ebidensyang pilit nilang tinatakasan sa impeachment court. Oh. Stalling tactics at yung pagtanggi doon sa mga dokumento. Matigas na na itinanggi ng depensa na mag-stipulate, 'di ba, sa mga opisyal na dokumento para lang i-delay yung pag-usad ng paglilitis. Bali, abangan natin sa Monday ulit, no? Alam na nilang dik-dik na sila sa ebidensya eh. Kaya ginugulo na lang nila yung proseso eh. Puta, si Mary Grace Piatos tsaka yung mga multong pirma. Binulgar na eh. Yung mga acknowledgement receipts na gumamit ng peking pangalan tulad nila Mary Grace Piatos, Melky si Kuya. Kasing mga pangalan yung pambihira eh.
Eh di ba sabi nga ng PSA tsaka NBI, wala silang record. Yung mga pagkakakilanlan niya mga yan. Ang mas masama pa, napatunayan ng mga eksperto na magkakaibang pangalan no, ng mga multo ay isinulat at pinirma ng iisang kamay. Isang malino na falsification of public documents sa ilalim ng RA 3019. Ito biruin mo. Confidential tables and chairs. Yan yung binili nyo. Confidential tables and chairs. Si COA auditor, si Attorney Wamil, simple lang bumanat di ba? Dinali sila doon sa paggasta nila ng 3.5 million mula sa confidential fund para pambili ng mga ordinaryong mesa, upuan at computers sa halip na gamitin sa intelligence operations. Putya, lagi pa nilang pinagtatanggi. Ang tawag dito, yung mga DDS vlogger ngayon, hindi mo maintindihan. Paano nyo ipagtatanggol yan? Buti daw ibinili ng gamot. Buti ibinili ng mesa. Alam nyo, no, wala nang lusot sa Korte Suprema. Opisyal nang ibinasura ng Korte Suprema yung petisyon ng OVP at idiniklang moot. 'Di ba? Dahil sa Senado na yung formal na hudikasyon. Sila na yung may jurisdiction diyan, selyado na yung takbuhan. Hindi na kayo pwedeng tumakbo. Obligado na kayong humarap sa paglilitis. Kaya dapat dyan, winawalang yayang kampo ni Sara Duterte. Dapat sermonan Huwag niyo subukang lokohin yung taong bayan sa pamamagitan ng paghugas kamay, paggamit na sa mga tauhan, pagtatago sa likod ng mga peking resibo. Yung posisyon ng gobyerno ay may kaakibat na pananagutan at ang bawat sentimo ng pondo ng bayan kailangan panagutan. 'Di ba? Ano pa ginagawa nyo? Punta na tayo sa topic na susunod. Hindi. Gusto ko lang, may bridge tayo papunta doon sa impeachment next week. Kasi alam niyo naman, yung trial ngayon is 3 days lang. 'Di ba? And Monday, Tuesday, and Wednesday. Syempre, dahil pro-impeachment tayo, gusto ko lang lagi nating ituloy tsaka idugtong papunta doon sa mga gaps na araw. Yung mga alias lang daw ang ginamit pero may pirma. Paano nilang ipapaliwanag yun? Kaya nga di ba pag may pirma, syempre, dapat daw, sabi nga ng NBI at saka nakalimutan ko yung authority na isa, na kung saan, lagi, pagka may pirma, I think it's COA, no? Pagka pinirmahan yan, no? Ibig sabihin, dapat legit yung tao na pumirma. Otherwise, it can be considered as falsification of document.